Ang problema kasi magandang gabi po mga kababayan ko at matatalo po talaga tayo ito sa sistema na ginagawa ng ating mga dakilang investigador ng bayan, yung Department of Justice, yung Ombudsman. Matatalo po tayo sa mga politiko na may patong sa flood control. Alam niyo ba kung bakit? Ay, ipaliwanag ko sa inyo. Pero bagong lahat, no, ay kung pataasin muna natin ang mga viewers natin habang naghihintay tayo, siguro dadako muna ako sa mga pangmadaliang balita na si ano pala, ito yung naasar ako dito, yung pasikat na DTI na tao ni Bongbong Marcos na si Cristina Roque. Akalain mo ba naman, naggawa ng sample na ₱500 daw, sapat na sa pamilya na apat ang Noche Buena. Ano sa palagay niyo, cheap? Sapat ba 'yon? So, tinira siya ngayon ng mga artista kay nakita kong artista na kumontra sa kanya si Edo Manzano. Hindi na daw sapat yung kahit na 1,000 nga kulang 'yan, eh. Ano bang pera ngayon? Wala naman ang pera ngayon. Sabi niya, sabi niya, pero kinontra din siya ng Ibon Foundation. Kasi naman sabi dito, actually, in fact, for ₱500 you can buy ham. Ham? Anong ham? Panay harina. Hindi totoong ham. Dapat ang ham na totoo ay yung laman talaga, hindi yung harina. Hamrina talaga yung gusto nata mangyari nito eh. Tapos, ah, tapos ang sabi niya ito, ano pa, ham, macaroni, salad, spaghetti, yan lang bang ipapakain niyo sa mga Pilipino? Wala namang karapatan ng Pilipino na manggagawa, bibili man lang kahit 1 kilong litson. Ang litson kasi 'pag binili mo, mga ₱600 'yon. Yun pa lang hindi nagkasya ₱500 niyo. Siyempre naman alak talaga mo mag-ano na lang, magdi-deal na lang ng asin. Puwede na lang siguro asin na lang gawin natin sa Noche Buena. Kaloka 'to, mga wala kayong puso mag-isip. Ginagawa niyo ito para ma-justify ninyo yung mga pagnanakaw sa flood control. Ikaw in-appoint ka, Cristina Roque, in-appoint ka ni BBM para lang i-justify niyo yung pagnanakaw. Yan ang problema sa inyo. So, ngayon ano pa bang ibang balita? Okay, yung balita dun sa barangay chairman na pinatay dun sa nagla-live, nung pinatay nagla-live sa barangay 3 de Mayo sa Digo City. Nahuli na daw yung gunman, pero ang importante mas interesado tayo sa mastermind. Sino kaya ang mastermind? Alam naman natin na itong matapang na barangay kapitan na ito, 22 years old pa lang siya, naging kapitan na siya. Nung kapitan siya, naging presidente siya ng Association of Barangay Chairmen sa buong lalawigan. So, nagiging ano pa siya, nagiging board member ex officio. Narinig ko nga, nakita ko ngayong ang kanya, nag-privilege speech siya, Mr. Chair. Kung sa Tagalog pa, walang kwenta ang ganito. Walang kwenta yung board member na ito. Yan ang sinasabi niya. Pero outspoken siya kung sa English tawagin. Outspoken ang tawag po sa English sa mga tao na laging nagki-criticize sa mga malaking politiko. So, ang unang sumikat siya, kapitan siya, nang pumunta siya sa barangay niya, minsan pumunta yung congresswoman sa barangay nila. Nag-turnover ng kalsada, 2 kilometers na kalsada. Tapos
nag-anunsyo yung ano, yung congresswoman na si Didi Cagas. Kung sa Tagalog pa, kasi nakasalita ng Bisaya, sabi niya, andito ako ngayon para ibigay sa inyo yung 2 kilometro na kalsada. Sabi ni that was 6 years ago sabi ni Congresswoman Didi Cagas. Eh, ang inyo no kasi, tinira pa yung kapitan. Biro mo, Congresswoman ka, ang kapitan titirahin mo. Tapos nag-speech ka doon sa barangay hall. Sinabi mo, andito ako ngayon para ibigay, i-turn over sa inyong kalsada na pinagawa ko na 2 kilometers. Eh, sinabi mo pa, okay na sana yun eh. Tapos sinabi niya, ang inyo kasing kapitan ay wala rito sa Digos, doon sa Surigao, nagmimina. Nagkataon na doon si kapitan, nilapitan siya, nag-speech. Oh. Imagine yung sitwasyon, nilapitan, ano ka, sinungaling ka, anong klaseng ka, congresswoman ka, nandito ka sa teritoryo ko, jurisdiction ko ito, ganun katapang yung kapitan na yun. Biro mo yung mga police na bodyguard ng mga congresswoman, pinalayas. Bakit yung palayas? Barangay ko ito. Ganun ka klase. Pinapaliwanag ko lang sa inyo yung kapitan na ito. Pagkatapos, nang bago siya pinatay siya noong alas 9 ng gabi, petsa 25 ng Nobyembre. Habang nagla-live siya, may lumapit na isang mamamayan na may napulot na pitaka at nire-report sa kanya. Kasi nagla-live siya eh. Gusto niya ipatawag kay kapitan kung sino may-ari ni pitaka. Kasi maraming nakikinig sa kanya eh. So ngayon, habang binabasa niya, tinatawag, ayun, binaril siya. Sa screen ng live na Facebook, makikita mo, ang tao lang na yun, pero hindi mo makikita yung bumaril. So anyway, ang nangyari, edi habang nung binaril siya nung November 25, nung November 24, nag-live siya, tinira niya yung mayor. Ang mayor na si Joseph Cagas. Ang tira niya kay mayor, nag-loan ka na naman 2 billion para sa Digos. Kaya binanggit niya mga resort ng mayor, lahat-lahat dumami sakyan. So siguro napuno siguro mayor, kaya suspitsa ko mayor nagpapatay. So ngayon nahuli yung gunman kanina, ay hindi lang sinabi kung sino yung nag-utos sa kanya. Yan ang pinaka-problema sa ngayon. Kasi may tinatag tayo na doctrine na res inter alios acta. Ano po yun? Para maintindihan nyo sa batas, pag nahuli mong gunman, at kapag nagbanggit ang gunman kung sino nag-utos sa kanya, hindi yun automatic na ayun ang binanggit niya ay pwede mo nang hulihin. Iyan ang batas po ng res inter alios acta na kailangan malalaman ng lahat ng pulis yan. So sinasabi ng res inter alios acta, walang sinumang tao ang pwede na maitatali sa salita ng ibang tao kung hindi mapapatunayan na yung taong nagsasalita at ang taong sinasakdal ay mayroong ebidensya na hiwalay na sila ay makakutsaba o di kaya malapit na magkaibigan. So ngayon, ang ibig sabihin niyan is, example, may nangyari, napuntahan ko mismo sa Occidental Mindoro. Napuntahan ko doon yung mga NBI agent na pinatay. Yung lugar, pinuntahan ko kung saan yung lugar na yon. Malapit yun sa Occidental Mindoro sa Mamburao. Ngayon, pinupunta yung mga NBI agent yun, pero may suspetsa doon na si Congressman Jose Villarosa. Kasi yung pumatay sa magkakapatid na Quintos, mga anak ni Ricardo Quintos, na naging congressman, ay sinabi ng mga gunmen na nag-utos sa kanila pumatay ay si Jose Villarosa. So, ang nangyari kay Jose Villarosa, all right, pinaakyatan ng kaso ng double murder, nakulong. Pero pagdating sa Court of Appeals, pinalaya. Bakit? Res inter alios acta. Wala kayong ebidensya maipakita na yung gunman at saka si Villarosa ay magkakutsaba. Diyo, may natutunan kayo sa akin. Oh. So ngayon, ang tanong ko, meron bang
ibang ebidensya na maikakabit yung nahuli na umamin pa sa interview ng radyo. Sa salitang Bisaya, umamin siya na siyang bumaril kay Dudong Bukol. Sino ngayon ang ibabanggitin nun? Kung babanggitin yun si Kagas, kailangan natin maghanap ng ebidensya, mga pulis, para naman patunayan nyo muna na kung meron kayong ebidensya na nagkasama ito yung killer at saka yung yung kung sinong politiko, yun pwede na maidadamay si Mayor Joseph Cagas. Ang pwedeng gamitin, suggestion ko lang, pwedeng gamitin yung CCTV na nakita na nag-usap. Or pwede rin gamitin ang text message. Oh, magkano. Yan, pwede rin gamitin yan. Hiwalay na ebidensya. Para maipatunayan na may samahan yung gunman at saka kung sino man suspect. Pinangungunahan ko na mga pulis dyan na malalaman ninyo para magiging magaling kayo mag-imbestiga. Ang problema dyan, so baka naman si Hepe ng Digo City, si Lieutenant Colonel Ipong. Oh, Lieutenant Colonel Ipong. Kasi isang linggo bago pinatay si Dudong Bukol, ay nagkamurahan sila. Kaya malamang pwede si Hepe. Inutos ni Hepe sa ibang tao. Grabe. Ganun talagang bansang Pilipinas. Oh, may naalala rin ako. Inimbestigahan ko bilang legal counsel ng National Press Club. Inimbestigahan ko yung kaso ni Dr. Jerry na pinatay sa Puerto Princesa. Nang pumasok siya sa ukay-ukay, saka siya binaril. May nahuli na mga nahuli sa CCTV na nakuha sa CCTV na papalabas sa airport. Ang connection ay nakunan po. Ang problema, nakuha ng mga text messages na sa gitna ni Governor Joel Reyes at saka yung handler ng gunman. Kaya medyo maganda ang laban kay Joel Reyes. Kaya hanggang ngayon sa kulungan si Joel Reyes. So, pinapahalimbawa ko lang ito para malaman ninyo mga police officers na nag-iimbestiga dyan, task force sa Oscar Dodong Bukol Jr., gagawin ninyo para kung paano. Okay? So anyway, balik tayo sa main topic natin. Talagang take advantage ko lang yan para sabihin sa madla, marami kasi nagkakaroon itong ebidensya po ng pagkapatay. Tapos sunod nga kahapon, may pinatay naman na barangay kapitan din sa Masantol, Pampanga. Anong klaseng hepe ka, Nartates? Mag-resign ka na. Wala kang kwentang hepe. Wala kang kwentang chief PNP. Sa panahon ni Nick Torre, walang nangyari ganun. Sa panahon mo lang may nangyari ganun. Kalain mo. Kung ibig sabihin po, kung ako lang, bilang hindi naman ako trained sa PMA, kaya hindi naman ako premier, hindi naman ako nag-ROTC kasi band member ako, saxophone ang dala ko nung nag-ROTC ako. Pero common sense dictates that the chief of the entire PNP should ensure that almost all places in the Philippines must have been patrolled by uniformed men. Kasi pag makita pa lang ng mga kriminal ang nakapatrolya ang mga uniforme, malaking bagay na hindi mangyari ang krimen. Makita pa lang ng kawatan ng akyat bahay, hindi natutuloy yan. Ibig sabihin po, natutulog sa pansitan ang mga tao mo, Nartates. Mag-resign ka na, hindi mo ka pala kaya eh. Lakas-lakas mo pa loob na ko. Ako yung appoint ka, mayroong hiping iba, tatanggapin mo, nakakahiya naman yun. Pag wala kang ininsulto yun sa akin kung ako yung tao. So anyway, let's go back to my topic. Ang topic ko po ngayon ay yung sistema po na ginagawa ng Department of Justice natin, ng Independent Committee on Infrastructure at ng Ombudsman natin sa sistema nila na paghagilap ng mga ebidensya at mga testigo, matatalo po tayo. Matatalo po ang flood control cases natin. Ang makukulong lamang natin, mga district engineers lang, kawawa naman kapwa ko engineers. Mga engineer, mga project engineers.
at saka yung mga engineer na pumipirma kung kumukolekta ang kontraktor. Kasi ang kontraktor po sa field, hindi sila makasingil kung hindi pipirma ng project engineer. Sasabihin, "Oh, magkano nang sisingilin ko?" Sasabihin, 50% na tapos ko, eh. Sabihin ngayon ng totoong ng engineer, na project engineer, kung may malasakit siya sa bayan, "Hindi po, 10% ang tapos mo, hindi ko pipirmahan 'yan." Dapat gano'n. Eh, ang problema, ay mga brother ko na engineer, pagpapapirma sa inyo ng kontraktor, sabihin 50% na tapos, 'pag ayaw mo, bibigyan ka ngayon ng kalahating milyon. Sa kalahating milyon pinirmahan mo, ang kokoleksyonin 10,000,000, 20,000,000. Pagkatapos, may nakilala po ako na mga engineers, kapwa ko engineers na nag-resign, hindi nila kaya. Meron ding ibang engineers, kaya kung may marinig kayo ng engineer na pinapatay, alam nyo na, alam na this. Ibig sabihin po, pinapatay ng kontraktor yan. Yan po, walang iba, kundi ko si kontraktor, si congressman. Ladies and gentlemen, kalakaran po yan sa DPWH, na lahat ng mga proyekto ay ang may hawak niyan ay mga congressmen at senador. Ang tanong ngayon, kagaya kay Saldico, kagaya kay Romualdez, lahat ng mga proyekto rin dumadaan sa mga congressmen. At higit sa lahat, ang sinimulan ng mga produkto, ng mga construction na yan, walang iba kundi ang presidente ng Pilipinas. Kaya, sa totoong kwento ng buhay, kung hindi pirmahan ng presidente ng Pilipinas ang mga proyekto, wala pong mananakaw na pundo. So, ibig sabihin po, ang tanong, sino ba ang pumipirma sa lahat ng proyekto na bago ilabas, bago mapapabigyan ng pera? Walang iba kundi presidente ng Pilipinas. So kung ganoon pala, pwede ba nating sabihin na si Bongbong pala ang mastermind ng lahat yan? Bakit niya pinirmahan? Kung ganoon, ibig sabihin po, may tinatawag tayo na presumption of regularity. Meron tayong tinatawag na presumption. Kung pinayagan mo ang paglabas ng pondo, ibig sabihin po, alam mo paano ipapatupad yan. Ma-excuse ka lamang dyan kung ninakaw ang pondo, kung mapapatunayan na despite everything, every be careful act that you did, nalusutan ka. Pero si Bongbong Marcos, wala siyang pinatunayan na ebidensya na nalusutan siya. Ang totoong nangyari dyan, nagpalusot siya. Hindi ka nalusutan, nagpalusot ka. Naniniwala ako ng buong buo sa sinabi ni Saldico na yung 2 billion a month na binibigay sa iyo mula noong September 2022 hanggang sa kasalukuyan. Maliban pa yan yung 100 billion na siningit mo. Hindi pa kasama dyan ang 50.9 billion na siningit naman ng anak mo na si Sandro. Grabe, ngayon ko lang makakakita ng kung magnakaw, henerasyon por henerasyon. Ang unang henerasyon si Apo Lakay. Pagkatapos ni Apo Lakay, ito naman si BBM. Tapos si BBM, ito naman si Sandro. Grabe, mga magnanakaw kayo. Henerasyon por henerasyon. Naniniwala po ako ng buong buo sa totoo sinasabi ni Saldico. Ang hindi lang pinaniwalaan ko si Sammy Saldico na hindi siya kumita. Hoy, Salde, ibalik mo kinita mo. Alam ko, ginagamit mo lang yung nagpapaalila ka kay BBM at saka kay Salde, at kay Romualdez, para kumita ka rin. Ganun na kasimple. Saan ang galing yung pinambili mo ng eroplano? Saan ang galing yung mga pinambili mo ng mga sasakyan mo na magagara? Saan ang galing pinambibili mo ng mga bahay? Ito pa nga, may testigo pa ba, napatunayan ko na totoo yan. At ang nangyari, ay pinatawag ka ni Marcos sa pamamagitan, BBM, sa pamamagitan ni Jojo Cadiz. Sino si Jojo Cadiz? Siya po, mula nung gobernador pa si
BBM sa Ilocos Norte, tao na siya ni BBM. So ganoon katindi ang trust relationship nila sa kanila sa isa't isa. Ang trust na hinahanap ng mga politikong kurakot sa isang tao na magiging tao nila ay to the point na hindi sila isusuplong sa mga bagay-bagay na nakakahiya para sa kanila. So, ibig sabihin, magiging ebidensya ngayon yung service records ni Jojo Cadiz sa'yo para sabihin na totoo ang sinasabi ni Saldico na nagbigay siya ng 1 billion kay Jojo Cadiz para sa'yo. Kailan binigay yon? Pagkatapos nung pinatawag mo BBM, si Romualdez at saka si Saldico at saka si Toby Chanco, pinagalitan mo si Romualdez dahil ang sinabi pa na, ito, let us quote the statement of Toby Chanco. Sinabi ni Toby Chanco na dinig niya sa pagsabi ni BBM kay Saldico at saka kay Romualdez, ilang Ferrari pa kaya gusto niyo bilhin? Ilang pera pa kaya gusto niyo kukunin? Ilang bahay o ilang mansion pa kayo bibilhin niyo sa Forbes Park? Grabe, ganun ko magtanong. Hindi ko kahing itanong yun kasi ang totoo pala nangyari, nalusutan ni Romualdez si BBM. Siguro sabi ni Romualdez, putang ina. Palusot na tayo palusot, sa kanya man napupunta pera. Kasi walang paltos every month mula noong September 2022 hanggang August 2024, kada buwan 2 billion ang binigay sa listahan. May petsa pa kung kailan binigay. Tapos noong September, October, November 2024 ay walang binigay. Kaya pala pinatawag noong November 24, nagkita si Toby Chanco, si Saldico, si Romualdez at saka si BBM. Walang ibang ginawa si BBM, minuran yung pinsan niya. Pero yun ang sinabi ni Toby Chanco, yun lang daw sinabi. Niwala ako kay Toby Chanco. Ba't hindi mo sinabi dyan? Kasi bakit sasabihin ni Toby ni BBM ang lahat ng sikreto? Kasi po, si Toby Chanco, ang asawa niya, pinsang buo ni BBM at saka pinsang buo ni Martin Romualdez. So, parang pinsang buo na rin siya. So, with that, yung trust sa pagpipinsan na magnanakaw ay andun. Tapos, si Akubukol Party List na si Saldico ay nandun din sapagkat buo na ang tiwala sa kanya. Now, ladies and gentlemen, for you to know, wala pong sinuman na maaaring ilagay na hepe o chairman ng Appropriations Committee sa House of Representatives kung hindi ka pinili ng Pangulo. Pangulo po pumili sa iyo, hindi Speaker. Although, ang pag-manner of election sa plenaryo ng House, simple lang ganito. Tatayo isang congressman na utusan. I move to nominate Saldico as chairman of House Appropriations Committee. Tapos tatayo naman ng isang congressman. I move to close the nomination. Sabihin ng mga ng speaker, is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Pak! Ganun lang ang election doon. Miniluloko yung mga Pilipino eh. Ngayon, dahil si Saldico, marunong siya dahil contractor siya ng SunWest. So, sinalansan niya ngayon mga proyekto. Ito na ngayon ang partisipasyon niya. Sinalansan ang mga proyekto. Ganon din, pinirmahan ni Saldico, pinirmahan din ni Romualdez. At pinirmahan din nang magkita-kita sila sa Bicameral Conference Committee, kailangan pagtugma-tugmain ang mga amounts. So, pipirma din ang Senate President na that time si Chis Escudero. Pipirma din ang Finance Committee Senate na si Grace Poe. So, 4 lang sila nag-uusap. Yan lang very small committee. So, approve na kagad. Doon pinapasok naman ni Presidente ang kanyang 10 billion. Doon pinapasok sa level na yun. At bakit? Bakit doon ipapasok? Sabi naman ng mga magagaling ko na mga mga ekonomista, si Ma'am Sheila Magno, tsaka si Heidi Mendoza, hindi daw pwede mangyari, hindi sila naniwala kay Saldico na nagpapasok si BBM ng 10 billion
sa Bicameral Conference Committee sapagkat daw may ang budget nag-uumpisa, ang first step, unang hakbang para magkaroon ng budget ay yung tinatawag na pagbibigay ng Pangulo ng tinatawag na expenditure program. Na kung tawagin nila National Expenditure Program, diyan nakalagay po ang gusto ni BBM na mga proyekto. Gastusan. So, ang tanong lang, kung may gusto pala si BBM papasok, bakit hindi niya pinapasok doon? Ang unang sagot, para di halata na siya nagdakaw. Pangalawang sagot, ito, makikita mo, ang next step ay ipapasa kayo sa House of Representatives. Ang daming mga crocodile farm dyan. So, mga crooks dyan, itatapon, ibasura, tanggalin mga proyekto ni BBM. Ipapalitan ng kanilang proyekto. So, yan po ang unang rason dyan, Ma'am Shelo Magno, Ma'am Heidi Mendoza, kung bakit doon ni BBM gusto ipapasok sa itaas, sa panghuli. Kasi dito, kakatayin ng mga congressmen. Intindi? Next step, pangatlong step, pag matapos ng congressman talakayin, halukayin ng National Expenditure Program, ipasa naman sa senador. Senador, hindi rin papalugi. Halukayin din. May kani-kanyang proyekto din. Kagaya nga nung nakaraan sa 2025 budget, si Risa Ontiveros na nagmamayabang na wala daw siya ninakaw ay nagpasok ng 3 billion. Yun, ganun po yun ang nangyari. Ngayon, ang ginagawa nila na pagpasok, hindi nila inaalintana na bawal sa konstitusyon na pinakamataas na batas ng Pilipinas yung pagsigit ng pundo ng mga congressmen at senador. So anyway, mamaya ko itatakil yan. So pagkatapos nun, aprobado ng Senado, magkikita ulit Senado tsaka congressmen sa tinatawag na Bicameral Conference Committee, mayroong representante galing sa Senado, mayroong representante galing sa House. At pagtugma-tugmain nila yung mga budget na hindi na nakatugma-tugma dahil sa hinahalukay nila. Doon na ngayon papasok si BBM. Tawag, sabi ni Saldico, tumawag sa akin si Amina Pangandaman Yusek. Sabi, may pinagbibilin na may ipasok si BBM na 100 billion na singit. Doon na. So ngayon, mas safety, mas sigurado ang pagpasok ni BBM doon kasi katapusan na yun ng proseso. At wala nang pwedeng makagalaw kung aprobahan ng Bicameral Conference Committee, ng Small Committee of 4. So ngayon, sabi ni Amina Pangandaman sa kanya, magtanong ka, nag-meeting kami kanina ni Presidente. Kasama ako at saka si Adrian Bersamin. So tinawagan niya si Adrian Bersamin, confirm. Tapos tinawagan din ni Saldico si Romualdez, yung boss niya. Boss, meron na pinapasingit si Presidente 100 million. Ano sagot sa kanya ni Martin Romualdez? What the President wants, the President gets. Confirm, sabi kay BBM nang galing. Oh, ngayon, naintindihan nyo na kung bakit gusto ni BBM doon sa Bicameral Conference Committee ipasok ang gusto niyang project. Oh, nagpasok din si Sandrico, hindi rin palugi sa tatay niya. 50.9 billion naman sa kanya. Akalain mo nang hindi ko talaga makakalimutan. Ang bayan ko, ewan ko si kaibigan ko si Alex, so nakapunta sa amin sa South Cotabato. Ang bayan, ang kalsada po sa South Cotabato, mula Cotabato City, papuntang General Santos City, dadaan ng Coronadal City. Ang kalsada po namin doon, grade 1 pa lang ako, that was in 1972. When that road was constructed. Ang nag-construct yan, mga Koreano na kontraktor. Eh, walang nakaw. Hindi naman makanakaw si Apo na kay noon. Bakit? Eh kasi, kinonstruct yun, inutang. Ang bansa na papautang, sila magsasabi kung sino kontraktor. Akalain mo, 1972 hanggang ngayon, hindi pa nagka-crack kahit isa. Ganon kasimple ang mga kontraktor sa ibang bansa. Hindi sa atin, kung hindi man nag-crack sa atin, bubungkalin ng jackhammer para sementuhan uli. Pero iyon ba't mo pinunduhan, Sandro Marcos? Puno ng kalsada namin. Wala ka naman ginawa doon kundi ghost project yun.
Yan lang sinasabi ko lang. So ito na ngayon, nakita niyo na ang proseso. Pagkatapos diyan, ma-implement na, mapirma na, ang ginagawa naman ngayon ng congressman, may kani-kanyang batang kontraktor, hindi makapalag ang mga district engineer. Pag sinabi, akin yan, project, akin yan, akin yan. Ang style naman nila ni Sandro at ni Saldico, na ginagamit si Saldico ni BBM, ay paradahan niya ng mga proyekto lahat ng distrito. Nagugulat naman ang congressman, bakit mayroon akong project dito? Hindi naman akin to. Sasabihin lang ni Saldico sa kanya, kay President yan. Akin yan. Bibigyan nila kita 3 million, huwag ka nang maingay. Ganon po ang relasyon ng mga congressmen. Diyos ko. Paulit-ulit na lang yan. Kahit sa panahon pa ni Cory, ganon na ginagawa hanggang ngayon. Kaya ang daming singit gang dyan eh. So, kung ganon na nangyari, ang tanong ko, paano natin mapabilanggo yung mga congressmen na yun? Kagaya kay Saldico, kagaya kay Romualdez. Paano? Sagot ko, aba, hindi ko alam kung mananalo itong DOJ na ito ni Remulla at saka ICI. Bakit? Ano ba yung criminal law? Sa criminal law po, hindi ito laro-laro na administrative law na tanggalin mo sa trabaho. Iba yon. Ang ebidensya niya, substantial evidence ng level. Pinakamababang level ng ebidensya. Ngayon, hindi naman ito civil case. Na civil case, preponderance of evidence. Criminal case po ito. Kailangan ang proof beyond reasonable doubt. So, ngayon, anong participation? Kinuwento ko na, anong participation ng mga politiko? Participation ng mga politiko, dahil sa sila ang naglagay ng pundo, nagsingit, sila ngayon ang iniisip na may karapatan magdikta kung paano ipapatupad ang kontrat, ang proyekto. Si Saldico, marami siyang pinatupad. Pero yung kanya, mga pinasingit ni BBM, may collection siya na 2 billion mula sa kontraktor. 2 billion. Kada buwan, ibibigay niya kay BBM. Mula September. Ilan na kaya? 56 billion ang nakubra ni BBM. Maliban pa yan sa pinasingit niya na pundo na 100 billion. Ganun ang nangyayari. So, ibig sabihin, para malaman natin na yung pera, kung kanino napunta, sino ang testigo na kailangan natin. Si Saldico, kailangan natin para tumbukin natin si BBM at saka si Romualdez. Ngayon, sino naman ang kailangan natin para matumbok naman si Saldico? Sino ba nagbibigay kay Saldico? Kung hindi kong kapwa congressman, ay mga kontraktor. In other words, indispensable sa ating laban sa katarungan ang mga kontraktor. Kaya kung ako pipiliin mo, wala na akong kimi, basta lahat ng kontraktor, kahit malaki kinita, gawin na lang natin state witness kasi sila lamang makaturo kung sino mga politiko pinagbibigyan nila. Ba't ngayon ang ginagawa nyo, hindi tinatanggap ni Remulla? Si Diskaya. Anong rason? Kasi baka ituro. Direkta kasi may personal sila na alam kung sino ang binigyan ng pera. Tandaan ninyo, sa kontraktor lamang nanggagaling ang tinatawag na suhol. Tandaan ninyo, walang kontraktor na makakakuha ng kontrata sa Pilipinas kung wala silang maraming pera na kapital para pang suhol. Kung engineer ang pag-usapan natin, tanong, alam ba nila kung sino nagbigay sa congressman? Ang alam lang nila is tumawag si congressman sa kanya, engineer, yung project may download na yung proyekto ko, flood control. Ilang kilometer sa magkabilang pampang ng ilog yan. O, ikaw na bahala dyan ha. May pupunta sa iyo dyan na yun ang kontraktor ko. Tapos, may pupunta rin na ibang kontraktor. Maraming kontraktor sasali. Pero yung nagsasali, ang papel nila sa buhay ay magpatalo. Yan ang mga kontraktor na ang papel sa buhay magpatalo. Ang mga kontraktor naman ng congressman ay mananalo. Anong gagawin? Mag-usap-usap ang apat na kontraktor. Magbibigay ng kanilang presyo
Naka-sealed envelope pa yan. Putang na. Akala mo totoo Naka-sealed envelope pa yan. Pero bago ilagay sa envelope, tingnan ko muna magkano sa'yo. Yan, Nagka-diferensyahan lang ng 1,000. Pero 100 billion pinag-usapan. Napagtataka ka naman. Ang proyekto, inamin na rin ni Engineer Bryce Hernandez tsaka ni Alcantara na ang proyekto sa DPWH, ang totoong presyo niyan, kung ako mag-compute sa presyo ng mga materialis at saka labor, aabot lamang halimbawa 50 million lamang. Sinasadya nila idodoble. Pinataasan, binoblot nilang presyo ng estimates. Bakit? Kasi kukunin pa nila mga SOP, mamaya baka wala nang natitira sa proyekto. Ganun ang style ninyo. So, ngayon, kung ganun ang style, ang tanong naman, bakit? Ang tanong, simple na tanong, bakit nagpapayag ang mga district engineer sa mga utos ng congressman? Simple lang. Simple lang po dahilan. Una, sapagkat walang batas na nagsasabi na may security of tenure ang mga engineers. Isang tawag lang na congressman, tanggal si engineer. Lipat ka sa kangkungan. Kaya ang mga engineer hindi makatanggi. Pangalawa, bakit ka tatanggi? Binibigyan ka rin naman ng pera. So, sa sistema ninyo, ng inyong ginawang testigo lamang na state witness ay yung mga engineers at wala nang iba, tinanggihan ninyo na maging state witness si Diskaya, hindi nyo malalaman ngayon kung sino mga tao na mga politiko ang binigyan ni Diskaya ng pera. So, am I sensible here? That's the only way to fight completely all the corrupt in the crocodile farm. Di ba? Agree ba kayo? Wala nang ibang paraan para mahuli yan. Kaya nga, res inter alios acta. Ang kutsabahan ng congressman, engineer, kulang pa yan. Kaya ang pera ang magiging ebidensya. Kung paniwalaan natin yung Marino o Marines na si Gutesa, totoo yung sinasabi niya. Ngayon, kung basihan natin ang kanyang salita, at totoo yun. Madali ko lang patunayan yun kung ako magpresenta sa kanya. Ano magiging kaso? Kasi talagang nagtestimonya siya na nabigay siya ng pera, nag-deliver siya ng pera doon kay Romualdez. Taob niya si Romualdez doon. Kaya kailangan natin si Gutesa. Saan si Gutesa nakalagay? Although, contractor din si Saldico, doon siya, tao siya ni Saldico. Kay Saldico, yari din si Saldico sa kanya. Kaya saan na ngayon si Gutesa? Ang problema, nasaan siya ngayon? So, nakita ninyo ang pattern. So ngayon, pag si Gutesa ang gamitin natin, madadali po natin si Romualdez at saka si Saldico ng sala na tinatag na bribery. Hindi natin madadali sa ibang kaso. Bribery lamang. Bakit? Wala tayong ebidensya na nakialam sila sa bidding. Wala tayong ebidensya na binigyan siya ng kontraktor. Ang ebidensya lamang natin, binigyan siya ni Saldico. At si Saldico, binigyan din ng congressman. At si Saldico, tumanggap din doon kay Engineer Alcantara. In other words, para makumpleto ang pagtira sa lahat ng mga buaya, kasama na kontraktor, ay kontraktor lamang po ang susi diyan. Wala nang iba. Para madugtungan yung sinabi ni Gutesa. At sa ngayon, dahil si Saldico ay nagsasabi ng totoo, magagamit na rin natin siya. Ibalik niya siguro mga 10 billion. Pati eroplano niya, ibalik niya. Sa Pilipinas, magiging state witness siya. Para ubos, pati si Romualdez, pati si BBM ubos. Pero naniniwala rin ako, gagaya sa inyo, hindi nyo natin kailangang manghula na hindi mananalo ang kaso natin. Kasi ang mastermind ang haharang. Walang ibang mastermind dito si BBM. Bakit? Siyang pumirma ng budget para i-release.
bago ilabas yung pundo para sa Mindoro Oriental, sa Mindoro Occidental, sa Bulacan, at lahat-lahat na, ay pirma lamang ni BBM ang kailangan. At ang tanong, bakit mo nilabas ang pera? Ha, BBM? Oh, ito ngayon ang explanation. Kasi, alam na alam mo na may 2 billion a month na kukolektahin si Saldico. Hindi ba kukolekta yun kung hindi mo pirmahan ang budget? Alam mo, nakahindot-hetot itong project mo na 4PH, pabahay sa mga mamamayan, milyon pabahay isang kada taon. Bakit? Hindi matuloy-tuloy. Nakalagay sa unprogrammed appropriation ang budget para sa pabahay. Kasi hindi naman siya kikita dyan. Sa flood control ka kikita. Grabe kayo. Wala na talaga kayo. Wala kayong pagmamahal sa bayan. Ito si Sandro. Sa totoo lang, Sandro, nagalit ka kay Tita Amy mo. Kasi si Tita Amy mo, nagsabi sa rally ng Iglesia ni Cristo na ang ading ko, na si ading ko, ibig sabihin sa Ilocano, kapatid niya. Ang ading ko ay bangag, adik. Ang pamangkin ko ay adik. Tinawag ka pang pamangkin. At binibigyan mo, inaalok-alok mo mga anak naman ni Tita Amy mo. Pati si nanay mo, si Lisa, adik. Tapos sumagot ka, hindi ganon ang actuation ng isang totoong kapatid. Hindi totoong kapatid. Bakit? Bakit mo sabi? Sino bang nanay, tatay ni Amy? Ang nanay niya, sigurado ako, si Imelda. Ngayon, pag tinira mo si Amy na hindi anak ng lulo mo, na si Lakay, parang sinasabi mo na rin ang lula mo si Imelda ay prostitute. Wala ka bang Wala ka bang delikadesa? Hindi na nga inuungkat ng mga tao. Alam naman namin kung sino eh. Alam namin kung ano. Dapak na lang na inamin naman siya ni Apo Lakay na anak. Sapat na yan. More than an adoption yan. Kasi lahat naman ng tao may karapatan na umangkin ng isang anak basta gawin niyang adopted. So kahit hindi mo kadugo, mahal mo. At ikaw, Sandro, wala kang karapatan magsalita kasi ikaw ikawatan. Ngayon, paano mapapaliwanag ngayon yung counter ni Amy? Sabi ni Amy, magpa-DNA test tayo. Sa kondisyon na magpa-hair follicle test kayo. Paano ngayon yan? Tama ba ako, Sandro? Di ba? Sandro, bakit mas kamukha mo si Bong Dasa kaysa kay BBM? Si Bong Dasa po ay Mr. ni Gloria Diaz na Miss Universe. Namatay na yun. Di ba may lumabas na viral, nakita ko, na si Bong Dasa ay manyak. Na si Bong Dasa, 3 babae gabi-gabi ang binabanatan. At si Bong Dasa ay nagsasabi doon sa nag-viral na sabi niya personal daw niyang alam kasi siya ay manager ng mga nagmamassage. At may sauna siya. At siya nagsusupply ng babae, 3 babae kada gabi kay Bong Dasa. At sinabi niya, ni Bong Dasa daw, sinabi sa kanya na nagsabi si Bong Dasa na anak niya si Sandro. Yan ang rason ko daw, kuno kada birthday ni Sandro, binibigyan niya bulaklak. Si Sandro. Kaya Sandro, wag ka mag-ano. Ayaw ko na kwento yung kasi nakakahiya naman kay Lisa. So ito po ang aking diskurso dito sa ngayon sa sistema na ginagawa ni Remulla, ni ICI, ni Dizon, ay kamag-anak na kaibigan ko si Vince Dizon. Tapos yung professor ko sa criminal procedure na si
former Justice Andres B. Reyes Jr., ay walang mangyari po. Hindi nyo makukonvict, hindi nyo matutumbok ang mga tao dyan sa Crocodile Farm. Kundi ang matutumbok nyo lang yung kontraktor, ay hindi pa kontraktor eh. Kontraktor hanggang dyan, pero ang tanong, pag tinumbok yung kontraktor, magsasalita ba ang kontraktor? Depensa nila sarili nila. Kasi kung magsasabi sila na nagbigay sila kay Saldico, yari na, guilty na. Para hindi ma-guilty, itatanggi. Ay, nako. Kaya nga, si Saldico, matalino to si Saldico. Yung mga, ang depensa nila, kung ba't sasabi ka ng totoo, Saldi, bakit di ka umuwi? At tarantado. Gusto mo ba umuwi si Saldico? Nako, pag umuwi si Saldico, nako, papalitan ang pangalan ng ang airport natin magiging palitan yung Ninoy Aquino International Airport. Magiging Saldico International Airport yan. Yan sinasabi ko lang. So, klaro na ba sa inyo kung bakit hindi talaga ito going to the dogs itong investigasyon na ito? Ang tanong ko, sa lahat ng abogado dito nakikinig, paano nyo mapipin down si Romualdez? Wala kayong ebidensya na direkta may partisipasyon na si Romualdez nag-utos sa mga bidders. Si Romualdez na nag-utos sa district engineers kung sino pananalunin na mga bidder. Kung sino mga kontraktor papanalunin. Wala rin kayo ebidensya na si Saldico nag-utos. Wala. Kaya hindi nyo makukomply ang doktrina ng res inter alios acta. Wala kang ebidensya maipapakita para maitawid mo, para mapatunayan mo na may kutsabahan kasama si Saldi, si BBM, at saka si Romualdez sa mga nagpabidig-bidingan dyan. Wala. At alos, suko na ko rito ngayon pa lang. Kung gano'n ang ating investigador, walang ginagawa yung mga kasong sinasampa. Sasampan daw si Romualdez. Yan ang tinatawag namin na kaso na designed to be dismissed. Ay, nako. Wala na. Ang pag-asa dito sa totoo lang. Yan ang mga katwiran ng mga the only way for you to cleanse the government is to have pure revolution. Hindi yung people power revolution. Wala laban nangyari. Nabubuhay din mga kawatan ulit. Yan po ang dahilan kung bakit nagrebelde, nagkaroon ng rebellion sa Bolshevik. 113 years na naghari ang mga Romanov family. Nang natumba ng mga Bolsheviks, pinatay lahat pati mga apo para hindi natutubo ulit. Kasi ang anak ng kawatan ay kawatan din. O, kita mo si Bongbong, kawatan din. Kita mo si Sandro, kawatan din. Ganun po nangyayari. Ngayon sa lugar ng Romania, yung mga pamilya Teotisco, na mga Tsar, o nang natalo sila ng nagre-rebelde, patay din sila lahat. Ganun po, the only way na magbabago kasi namayani, sumikat noon ang komunismo na tinuturo ni Karl Marx sa ni Nikolai Lenin. O di, namayani, sumikat ang komunismo sa Russia. Pero kaya lang ang komunismo, with due respect to all my friends who are believers in communism, it is bound to fail. Bakit? Simple lang po. Yung sa Russia, wala namang nakipag-away sa komunismo doon. Bakit natumba? Kasi po, every man or every woman is born to be freedom-seeking people. Freedom lovers. Lumaki ang bata, aawayin ang magulang kung iniistriktuhan ng magulang. Huwag ka manood ng sine. Ay nako, sisibat yun. Huwag ka may kapaglaro dyan. Sisibat yan. Ganon po ang nature ng tao. Because of that, bigla nang nag-crumble ang Union Soviet Socialist Republic. Nawala. Nang kusa. Tapos mahilig pa sila maglusob. Pumasok sa Afghanistan. Naubos ang pera nila sa pag-maintain ng gera sa Afghanistan. Akala nyo kung nakalusob kayo, panalo kayo. Hindi, mahirap ang pag-maintain ng pera. Kaya ngayon, sumusuko si Putin kay Trump.
na makipag-ayusan na lang sapagkat hindi na nila kaya. Yan po ang natural nature ng tao natin. So, kung matuloy man kayo sa November 30, I dare you. Force BBM to step down. That is the only solution. Hayaan nyo na si Sara ang papalit. Kasi siya naman ang hinalal sa ating konstitusyon. At kung ayaw nyo kay Sara, di, palitan nyo sa 2028. Importante lamang, matanggal lamang yung pinakamalaking dragon sa Pilipinas. The only family or the only person who has that capacity to defeat that big lion in the hands of BBM ay si Sara Duterte. Yun lamang po. Kung ayaw nyo man o hindi kay Sara Duterte, forced to good na kayo. Tulungan nyo na lang para mapatanggal mo na si BBM. Tapos, kung gusto niya, i-impeach nyo na rin si Sara. Hindi ako pwede sa maniwala sa mga nag-iyak-iyak naman makakaliwa. Hindi kami papayag. But we'd rather choose to let BBM stay until 2028. Mga bobo kayo, no? You are not true lover of justice. Kasi bakit? Justice delayed is justice denied. Kung kailangan ng justice laban kay Marcos, dapat ngayon tanggalin siya. There's no more tomorrow. Ganun lang kasimple lang yan. Ay, sige, andyan lang muna tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At huwag niyong gamitin ang Duterte. Nasa kulungan na ngayong tao, hindi na nga pinapalabas ng ICC. Bakit lahat na ng kapalpakan nyo, ibato nyo kay Duterte? O, di ba? 3 taon na kayo na mamayani. Kung may mali man ginawa si Duterte, bakit hindi nyo ginawa nung una pa lang? Sa totoong kwento, walang ghost project sa panahon ni Duterte. Ang ghost project sa panahon ni BBM, 2023, 2024. Sa panahon ni Duterte, maraming project, marami ring substandard, pero at least walang ghost project. Sa panahon lang ni BBM, nagkaroon ng ghost project. At tanong ko na lang, bakit ang tapang-tapang nila hindi mapagawa ng project? Ang tapang-tapang ni Bryce Hernandez, ni Alcantara, tsaka si JP, si Mendoza, sino pang ibang mga engineers, ang tapang-tapang nila magawa ng project na hindi pinapatayo. Bakit? Isa lang po ang dahilan. Dahil backup sila nung presidente. That's all. Maraming salamat po. Hindi na muna ako magtatawag. Ang dami-dami ninyo. Paki-like na lang kasi iyan ang papapasaya sa atin kung nalalike nyo kami. At iyan ang papatibay ng dugo namin ng mga vlogger. At syempre, nasa Lisgo na kami ngayon. Ito, kinikilala ko na the most dangerous activity or novelty na ginagawa ngayon ay magiging vlogger. 2 na po ang taong pinatay na nag-live vlogging. Ang nauna nandun sa Calamba, Misamis Occidental. Pinasok pa sa loob ng bahay niya. Pangalawa ay itong si Kapitan Dodong Bukol Jr. Pinasok sa kanyang gate at binaril. So, pag ganito po mangyari, I'm afraid that a day may come that nobody will now speak of ill about many people. Ganun na po. Magandang gabi po.